Ako po at 10 ng aking pamilya at 10 ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. And on behalf of the people of Manila, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, happy birthday po. Ngayon, kaarawan ninyo, nasa krisis tayo. Ang tanging mabibigay na lang namin sa inyo, Mr. President, ay maisama namin kayo sa dasal na sana ay bigyan kayo ng Diyos ng malusog na pangangatawan at kakayanan at katatagan sa kinakaharap ng ating bansa. Happy birthday, Mr. President. We wish you all the best. And thank you for being there. 10 ng iyong mga kasamahan sa national government. I cannot imagine how hard for you nowadays handling 7,100 islands in the country. All are susceptible or will be put in danger by this so-called COVID-19 virus. Alam ko kung mahirap ang kinakarap nyo, Mr. President. But I know for a fact that one way or another, God gave you that position. The guy from the south, a mayor of 1,630 plus municipalities and cities, became a president. So there must be a reason for you, Mr. President, to be there. And another gift, bukod sa kayo ipinalalangin namin, na maging malusog, matatag, at bigyan ng lawak ng kaisipan sa kinakaharap natin ngayon, ay umasa kayo. Kayo na sa mga national government agencies attached to the office of the President. Through your leadership, Mr. President. Your city government, despite tayo po, alam ng tao rito sa Maynila, hindi tayo magkapartido. Alam po rin nyo yan. Kaya nga bagay na pinagpapasalamat ko sa inyo. Bagamat kahit hindi nyo ako kapartido, ay binigyan nyo akong pagkakataon na makapaglingkod sa bayan nung ako'y tinulungan ninyong ma-appoint sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya umasa kayo na nakita ko yung intensyon nyo maglingkod lang ng tunay. Mahirap ang sitwasyon. Totoo po, Mr. President. We understand you, the least thing that we can do. But we assure you, Mr. President, in our own little way, we will cooperate. We will be part of how to ease your burden in the national government. We will be with you fighting this enemy of ours, the so-called COVID-19. We will be there in our own little way. Tutugon kami sa panawagan mo nung pinapanood kita about calling the entire Filipino fellow men about solidarity. Masa kayo, hindi man tayo magkakapartido, kaisa nyo kami, Mr. President. Yun ang regalo namin sa inyo. Yung mapagaang lang namin ang inyong pag-iisip, pag-aalala sa pagmamalasakit ninyo sa ating mga kababayan sa lungsod at sa buong bansa. Ay gampanan namin ang iyong panawagan at tupdin namin ang aming mga tungkulin in our own little way. But it will be hard. I know it's hard for you, but it's also hard for us. But we will never complain. That's the least thing that you will hear from us. Yes,
we will call the attention of respective agencies because we need to. But rest assured, Mr. President, in your birthday, your city government, out of many, will be there for you with regard to your policy and plan, going and fighting against COVID-19. I know walang may gusto nito, Mr. President. Pero, ganun pa man, naunawaan natin ang kalalagayan ng tao ngayon. Kaisa niyo po kami. Kaya po, yan man lang, may regalo namin sa iyo. Pumanatag ka, Mr. President. Of course, with your guidance and help. Pag pumanatag ka, kami sa lungsod ng Maynila. At ang aming mamamayan ay patuloy na naniniwala sa pagsasaayos, paghahanda, pagpapatupad ng mga bagay na iyong ibinibilin sa aming lahat in our own little way. So, Mr. President, happy birthday sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. A simple thank you to the President. No matter what, it's really hard nowadays. I cannot imagine him handling the situation of 1,600 municipalities and cities. Tayo po, isang syudad pa lang. Hirap na tayo. But, katulad ng sinasabi ko mga batang tagalungsod ng Maynila, hindi tayo magpapatalo. Lalaban tayo. Hindi ka mabubuhay sa Maynila kung hindi malakas ang loob mo. Marami dito nagpunta sa Maynila dahil malalakas ang loob. Malalakas ang loob sa kabutihan. Malalakas ang loob sa mabuting bagay, sa magandang gawain. Kaya tayo nagpunta sa Maynila. Marami sa kababayan natin. Kaya tingin ko, gamitin ninyo ngayon ang lakas ng loob ninyo, mga kababayan. Labanan natin sama-sama itong si COVID-19. Yes, it's true. It's hard. Mahirap. Easier said than done. But, sa sama-sama nating pagkilos, pagkakaisa, iisa ang isip, iisa ang salita, iisa ang damdamin, ang gawain, tingin ko, titibay tayo. Tingin ko, darating din ang araw, mga kababayan. Makikita din natin ang bahagari. Darating din ang araw, sisikat na muli ang araw sa lungsod ng Maynila. It's hard. Halfway pa lang tayo, mga kababayan. Halfway pa lang. Pero tingin ko, kayang-kaya ng mga batang Maynila talunin si COVID-19. Tinalungan natin yung kahirapan sa buhay natin. Nakaraos nga tayo magpasahanggang ngayon. Despite o kahit na tayo may kinakarap na suliranin bago pa dumating si COVID-19. Nakaraos tayo. At patuloy tayong makakaraos. Kami, ang inyong pamahalang lungsod, we will be with you. All the way. I will be with you. All the way. Hindi namin kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan, mga kababayan. So muli, bago matapos ang programa, mga kababayan, itong ating Capital Report, nais kong panoorin nyo ang panawagan kung sino man ang may-ari ng bidyong ito. Credit to the owner, and I hope you don't mind me using this video. At sana po, mga kababayan, i-share ninyo itong aming broadcast at panoorin po ninyo itong panawagang ito, mga kababayan. Please. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagrereklamo? Na tila yung bahay nila
parang isang impyerno na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi? Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagrereklamo na tila yung bahay nila parang isang impyerno na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan naming ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan.
Ayan, mga kababayan. Sana maging maliwanag na sa ating mga patuloy na makukulit na yung mga naglilingkod sa frontliner, may pamilya rin sila. May puso na nag-aalala, damdamin nag-aalala, katawang napapagod. Maraming salamat sa gumawa ng video na yon, kung sino ka man. Sa ating mga frontliner, sa mga ospital, we love you. Thank you for your service. Please stay healthy and safe. We need you. Sa mga pumanaw na doktor, sa mga naulilan ng pamilyang pumanaw na doktor, at mga nurse o mga frontliners, nakikiramay po kami. Maraming salamat sa serbisyo ng inyong mga kapamilya. Sila po ang bayani sa krisis ngayon na ating kinakarap, ang ating mga frontliners. So I hope mga kababayan, patuloy tayong umasa na isang araw sa awa ng Diyos ay malalagpasan din natin ang krisis na ito. At kung tayo humihiling na kaawaan tayo ng Diyos, ay sana kaawaan din natin ang ating mga sarili, no? Na kapag sana nga, makinig tayo. Maawa din tayo sa mga mahal natin sa buhay na maaaring maapektuhan. So, yan po mga kababayan, sa may mga sakit, sana haggan kayo ng Panginoon Diyos, ng kanyang kamay nang gumaling na po kayo. Sa mga nahihirapan, sana bigyan kayo ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. Sa mga nagtatrabaho araw-araw, barangay officials, police, frontliners, sana po sa ating Panginoon ay patuloy silang iligtas. At sa mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin mga kapwa batang Maynila. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, ang inyong mayor. Hindi po namin kayo iiwan. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo na tila yung bahay nila parang isang impyerno, na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan namin ipagpatuloy yung
sinumpa ang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy-busy kang asikasuin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko, sa bawat balitang may doktor na yumao, na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan? Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang akapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay.